Dating OFW na sikat na vlogger na ngayon viral matapos itong maglabas ng matinding sama ng loob sa Philippine Immigration. Katawag sa pangalan ko, hindi man lang tinignan, hindi man lang binasa. Tinatakan niya na kaagad ng pula. Ang sakit-sakit. Durog na durog ang puso ng dating OFW na kinilalang si Efrelyn Fernandez dahil sa sobrang sama ng loob sa immigration. Na-insulto at nabastusan kasi ito sa ginawang paninigaw ng isa sa mga officer ng taga-immigration sa NAIA Airport na ayon sa kanya, sa halip na tulungan siya ng maayos, sinigawan umano siya ng tauhan ng taga-immigration. Sa mga nasa immigration, marami din dyan na mga nakailangan ng assist ninyo ng maayos. Hindi yung sisigawan nyo pa ng exit ka na, exit ka na. Ayaw, wag mo na akong kausapin, exit ka na. Ang bastos, hindi man lang makapagsalita ng tama, hindi man lang makapag-asal tao. Ayon kasi sa kwento ng ating kabayan, masaya umano sana siya dahil matutupad na sana ang isa sa kanyang mga pangarap na makapagbakasyon sa ibang bansa. Nakasama pa ang kanyang iniidolo na si Chena Rosis na isa ring kilalang tao, isang tanyag na vlogger sa Pilipinas, aktres, model at businesswoman. Sa salaysay ni kabayan, maaga pa daw ay nakapila na di umano sila sa immigration, pero dahil sa haba ng pila, matagal umano siyang nakapasok sa opisina ng immigration sa loob ng NAIA Airport. Minamadali di umano siya ng officer sa pag-fill up ng form dahil sa palisa di umano ang eroplano. Kaya't nataranta at kinabahan itong atin kabayan sapagkat ayon sa kanya, ito umano ang unang bakasyon niya sa ibang bansa kaya't hindi umano niya alam kung ano ang mga gagawin. Kaya't naipasa umano niya ang form na kulang sa mga detalye. Na ayon kay kabayan, nainis umano sa kanya ang immigration officer nang makita ang kanyang form. Narito sabay-sabay po natin panoorin at pakinggan ang naging pahayag ng ating kabayan kung bakit siya humantong sa ganito. Pagkapasok ko talaga doon, binigyan ako ng papel. Pagkabigay sa akin ng papel, tinawag agad yung pangalan ko. So nainis siya sa akin, bakit hindi ko daw na-fill upan yung papel. So papaano ko nga pipirmahan yung papel? Kakapasok ko pa lang. Tapos pinapamadali niya ako dahil nga lilipad na daw yung eroplano. Kinakabahan ako. So ako nagpapanik din ako kung ano yung gagawin ko kasi hindi ko rin alam. Wala talaga silang binigay sa akin na para tutulong or tumulong sa akin or mag-a-assist. Dagdag pa sa salaysay ni kabayan, duda umano siya na baka ang working visa umano niya sa Saudi Arabia ang naging dahilan kung bakit hindi di umano siya pinayagan ng immigration na makalabas ng Pilipinas. Di ba meron akong OFW na visa, yung aking visa as working visa sa Saudi Arabia. So maybe yun yung naging reason kung bakit hindi ako nakapasok. About lang doon sa pagmamadali nila. So dahil lilipad na yung eroplano, so wala na silang pakialam kung ano yung mararamdaman ko. Basta na lang na tinatakan lang nila ng ganito, okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs? Kami ba na galing sa pagtatrabaho, wala na ba kaming karapatan? Wala na ba kaming karapatan na mag-tour? Alam niyo ba yung ang sakit-sakit dito? Sobrang sakit yung parang kang hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung anong nangyari sa akin doon. So, minsan lang akong umiyak, pero ito sobra. Yung parang na-insulto yung pagkatao ko. Kasi nga, di ba nag-abroad ako sa DH as katulong? So, ibig sabihin ba, kapag ganun yung trabaho mo, hindi ka na pwedeng, pagdating ng araw, hindi ka pwedeng maging free, hindi ka pwedeng mag-tour. Pero sa halip na sumuko itong si kabayan, sinubukan pa ulit na nag-sponsor sa kanya na kumuha ng panibagong tiket sa pagbabaka sakaling na baka makalusot na siya sa immigration. Kaya naging dalawa yung aking ticket. Nag-try kami ulit mag-rebook ng pagkahapon. So wala kaming tulog hanggang hapon. Nirebook namin, tinry namin ulit. So doon may time na talaga ako, sinulat ko na yung pangalan ng hotel, sinulat ko na yung return na ticket ko, sinulat ko na lahat.
kompleto. So, nandun pa yung drama mode ko na sinulat ko doon sa likod. Sabi ko, sana mabigyan ako ng chance kahit na ex-domestic worker ako. Sana bigyan ako ng chance na makapag-try na mag-tour. Ginawa niya ang lahat, kinumpleto ang detalye, pero ang ending ay hindi pa rin siya pinayagan na makalabas ng Pilipinas. At ang kinasasama pa ng loob nitong ating kabayan ay nakita pa niyang hindi man lang daw binasa ang kanyang form. Hindi man lang tinignan, hindi man lang binasa. Yung pangalan ko lang chinek niya, yung passport ko chinek niya. Pagkakita niya na may offload ako nung first, tinatakan niya na kaagad ng pula, hindi man lang binasa. Alam niyo, yung nasabi ko lang talaga sa kanya, tanging nasabi ko sa kanya bago ako umalis sa table. Sabi ko, parang sinira mo na rin yung pangarap ko, sir. Sa isang maling sagot or sa isang sagot na siguro na hindi nyo nagustuhan, nilagyan nyo kaagad ng pula, inekis nyo kaagad. Sana naman sa mga nasa immigration, bigyan nyo naman din ng chance yung iba. Marami din dyan na mga baguhan na kailangan ng assist ninyo ng maayos. Hindi yung sisigawan nyo pa ng exit ka na. Ayaw, wag mo na akong kausapin, exit ka na. Kahit si Ma'am China, sinabihan nila ng ganun, exit ka na. Ang bastos, hindi man lang makapagsalita ng tama, hindi man lang makapag-asal tao. Mali parang asal hayop. Paano na lang kaya kung yung mga pumupunta dyan sa inyo na nakikita nyo na walang-wala ang baba ng level? Ganon-ganon nyo na lang ba silang tratuhin? Tatratuhin nyo na lang ba sila na parang trapo? May karma naman. Kaya sana next time sa mga taga-immigration, bigyan nyo din naman ng second chance. Like, tignan nyo muna or bigyan nyo ng backup, kausapin nyo ng maayos para hindi magpapanik, tanungin nyo ng maayos, hindi yung pabagsak, hindi yung pasigaw. Kasi hindi naman lahat ng tao, like, sa tingin nyo lang na parang matibay, pero deep inside pala yun, kinakabahan na. Humarap kami sa inyo na bilang tao, dapat itrato nyo rin kami ng tama. Sa nangyaring ito, nagpost si Kabayan sa kanyang Facebook account na may caption na anya sa kanya, 2 beses tayo na offload. Mas masakit pa sa karanasan ko noong nangangamuhan pa ako. Dahil ramdam umano niya na wala siyang kalaban-laban. Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Ano sa tingin nyo ang dahilan ng immigration para i-upload si Kabayan? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.